Kilalanin natin si Esther, ang reyna ng katapangan. Maganda, tapat at matapang. Ang reynang ito ay hindi tumigil sa pagsagip sa kanyang mga kalahi. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno niyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Si Esther, orihinal na pinangalanang Hadasa, na nangangahulugang Mirto sa Hebreo, ay isang miyembro ng malaking komunidad ng mga Hudyo na pinalitan sa Persya. Ngunit nagpasya na huwag bumalik sa Juda kasama ni Ezra dahil ang lupaing ito ay itinuturing na mapanganib. Balik sa kanyang pangalan, ang Esther sa Persya ay nangangahulugang bituin. Naulila sa murang edad, pinalaki siya ng kanyang nakatatandang pinsang si Mordecai, isang opisyal na hari na nakaupo sa tabi ng pinto ng kaharian. Kinupkup niya si Esther sa Susan, ang kabiserang lungsod ng Persya. Bilang mabuti, mabait at tapat na pinsan, tinuruan niya si Esther na magkaroon ng gayunding mga katangian. Nang magdalaga si Esther, napili niyang sumali sa isang patimpalak pangkagandahan tulad ng Miss Universe o La Kaharian ng Persya. Si Haring Ahasuerus, kilala bilang Xerxes the One, ay naghahanap ng bagong asawa. Si Vashti, una niyang asawa, ay tumangging magpakita sa isang piging kasama ng kanyang mga kalasingan. Bagamat mukhang masaya ang patimpalak na ito, mahirap ang buhay rito. Totoo, ang nanalo ay naging reyna, ngunit ang mga natalo ay hindi nakauwi o nakapag-asawa ng iba. Ang ibang mga kalahok ay nanatili sa palasyo at naging pangalawang mga asawa. Bihira nilang makita ang hari, ngunit namuhay silang tila mga balo habang buhay. Sa patimpalak, pinatunayan ni Esther na marunong siya makipagkaibigan at makaimpluwensya sa mga tao. Nang una siyang dumating sa maharlikang tahanan kung saan tumutuloy ang iba pang mga kalahok, nagustuhan siya ni Hegai, ang bating ng hari na namamahala sa harem. Ibinigay ni Hegai kay Esther ang pinakamagagandang kwarto, pinakamasasarap na pagkain at pinakamahuhusay na kasambahay. Tama ang iyong iniisip. Binigyan pa niya ito ng higit sa nararapat na paghahandang pagkagandahan. Nang pagkakataon na ni Esther na iharap kay Haring Ahasuerus, hiniling niya kay Hegai na tulungan siya. Sino pa ba ang higit na nakakaalam tungkol sa panlasa ng hari kaysa sa kanya? Alam ni Hegai kung ano ang dapat gawin ni Esther at kung ano ang dapat niyang isuot. Nagbunga ito, pinili siya ni Haring Ahasuerus. 5 taon matapos ang koronasyon ni Esther, si Haman ay itinalagang punong tagapayo ni Haring Ahasuerus. Ito ay masamang balita. Una, si Haman ay mayabang at inggitero. Pangalawa, hindi sila magkasundo ni Mordecai. Tumanggi si Mordecai na yumuko sa kanya nang dumating siya sa pintuang daan na ikinagalit naman ng naturang tagapayo. Labis na nagalit si Haman kay Mordecai, kaya nagpasa siyang ibaling ang kanyang galit sa lahat ng mga Hudyo. Bilang punong tagapayo ni Haring Ahasuerus, nahikayat niya itong lumagda ng isang utos na ginagarantiya ang pagpatay ng lahi ng mga Hudyo. Hindi na malayan ni Esther na may lumabas na utos ng kamatayan laban sa kanyang mga tao. Ang buhay sa palasyo ay napaka-pribado. Hanggang sa isang araw ay nakita niya si Mordecai na nakaupo sa sako at abo. Hindi nauunawaan kung bakit ito ginagawa ni Mordecai. Pinadala niya siya ng bagong damit. Si Mordecai ay nagpadala ng mensahe pabalik kay Esther na nagsasabing si Haman ay gumawa ng kautosang papatayin ang lahat ng mga Hudyo sa takdang panahon. Hiniling ni Mordecai kay Esther na mamagitan para sa mga Hudyo, ngunit hanggang ngayon walang sino man sa palasyo ang nakakaalam na siya ay kabilang sa kanila.
Noong una, hindi pumayag si Esther na pakiusapan ni Mordecai dahil sa tingin niya ay hindi nararapat para sa isang reyna ang mamagitan sa hari para sa kanyang mga nasasakupan, lalo pa kung hindi naman iniuutos ng hari. Sa katunayan, isang buwan siyang hindi pinatawag ng hari. Isa pa, isang patakaran sa palasyo na papatayin ang sino mang bumisita sa hari nang hindi tinatawag malibang itapat nito rito ang kanyang setro. Pagkatapos ay ipinaalala ni Mordecai kay Esther ang kanyang tungkulin sa kanyang mga kapwa Hudyo, sino ang mag-aakalang magkakaroon siya ng posisyon sa kaharian sa ganitong panahon. At saka hindi ibig sabihing reyna siya ay ligtas siya. Nakumbinsi si Esther at inihanda na ang kanyang sarili para sa pagkikita sa hari na hindi isang maliit na bagay. Depende ang lahat sa desisyon ng hari. Ang simpleng pagbisita lamang sa kanya ay maaaring ikapahamak ni Esther. Alam ng mga sundalong papasok sa labanan na kailangan nilang gawin ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Tiniyak ni Esther na maganda ang ayos niya. Isinuot niya ang kanyang pinakamagagandang damit, ngunit ang pinakamahalaga ay nag-ayuno siya at nanalangin sa kanya ring ipinagawa sa kanyang mga kapwa Hudyo. Oras na para panindigan niya ang kanyang paniniwala. At kung siya ay mapahamak, siya nawa kung ginawa naman niya ang kanyang makakaya. Nagdasal siya, huminga ng malalim at saka pumasok sa silid ng trono. Himala, inabot ni Haring Ahasuerus ang kanyang setro, mukhang natuwa pa siya nang makita si Esther. Si Esther ay nagpakita ng ganap na diplomasya at diskarte sa kanyang mga kahilingan kay Haring Ahasuerus. Sa halip na ibunyag agad ang balak ni Haman na patayin ang lahat ng mga Hudyo, kabilang ang kanyang sarili, dinahandahan niya ito ang hayagang pag-uusap tungkol sa gaanong bagay sa silid. Tungkol sa ganong bagay sa silid ng trono ay maaaring magbigay kay Haman at sa kanyang mga kasamahan ng kalamangan. Maaari